Magandang araw po sa ating lahat. Isa po itong major update po sa kaso ni Paulo Tontoco. If you remember po, way back first week of April, according to my source, there were Asian-looking men po na pumunta po doon sa BHPD and had a closed-door conversation or had a closed-door meeting with the supervisor or the head of the department. And almost an hour po na meeting po doon, that was when they announced that the case was going to be superseded and will be handed down to a higher investigative team. And I believe it was around the same time na nilimit na po nila mag-release po ng any information about what's going on with the case. And nakausap ko po kasi kanina po ang source ko, and he positively ID'd one of the person who had a meeting with their supervisor. Ito po, pina-describe ko po sa kanya, puti po ang buhok, and Asian looking. Oh, puti daw ang buhok, Asian looking. Ulitin ko ha, puti daw ang buhok, Asian looking. Sabi po ni Mr. Dean Chase. Sino po yun? Sino sa tingin nyo guys na may puti ang buhok, Asian looking? Ito po, pina-describe ko po sa kanya, puti po ang buhok, and Asian looking. And may nag-google po ako na picture at ipinakita ko po sa kanya. And my source positively ID JR. Ayun, JR. So nung sinabi daw sa kanya guys, nung sinabi daw ng taga BHPD kay Mr. Dean Chase na may pumasok daw na isang Asian guy, puti ang buhok. Tapos sinearch niya sa Google, nakita niya yung mama na yun, puti ang buhok. Kaya sinabi niya, ito ba yung mama na to? Sumagot yung BHPD, yes, siya yun. Kaya po, puti ang buhok. Oh, JR, puti ang buhok. Alam na. Ito po, meron po tayong breaking news. Nako, yari tayo dito mga kaibigan. Ano pong nangyari sa kaso po ni Palaka sa Los Angeles, California? May bago pong pasabog si Mr. Dean Chase. Shutdown na ba mga kaibigan? Nako, nakakalungkot naman. Akala ko puro good news eh. Ano pong nangyari sa kaso ni Palaka? Mukhang shutdown na po mga kaibigan sa California. Naku, meron pong bagong revelasyon or expose si Mr. Dean Chase patungkol po sa BHPD. Alam niyo ba yung BHPD? Natatandaan niyo pa ba yung mga kaibigan? Yung nilabas po nila na police report, itong BHPD, di ba? Beverly Hills Police Department po. Ngayon, may balita po tayo guys. Kapapasok lang po. Fresh na balita po mga kaibigan. Namataan na po guys. Pinangalanan na po. I mean, hindi naman totally pinangalanan, pero nagbigay lang po ng initial. Tukoy na po mga kaibigan, yung mama or yung Pilipino daw, no? Pumasok daw sa BHPD mga kaibigan. At doon nakikipagkonsyabahan. Nako, sabi na nga ba eh. Oh, Pudinet, ano daw pangalan? Walang pangalan pero may initial. Oh, gusto niyo na ba ng initial mga kaibigan? Gusto niyo bang initial? Gusto po i-post natin dito yung initial para mag-isip po sila. Gusto nyo ba? Mga kaibigan, mga suki, andyan na ba kayo? Parang walang sumasagot, parang walang pagtao. Meron po tayong initial mga kaibigan. Pasabog po ni Mr. Dean Chase. Ito po, ipakita na po natin guys. Tapos bahala na kayo mag-isip ha. Bahala na kayo mag-puzzle ha. Dahil ako po, medyo alam ko na kung sino, pero nagduduha pa ba? Nagduduha pa nga akong isip kung siya ba talaga. Dahil ayon po sa balita mga kaibigan, pumasok daw ito doon. Di ba? Kung natatandaan nyo, meron daw mga Asian na pumasok sa police department. Di ba? Pumasok daw sa police department mga kaibigan, tapos mukha daw mga Asian. Ngayon guys, ipakita ko lang sa inyo ang ating patikim.
Patikim lang po ito mga kaibigan. Ayan po. Nako. Dahu. Dahu. Nako. Ano ba yan? Bakit mo ganito? Sino ba ito? Sino ba ito? Dahu nga. Kaya nga, di ba? Dahu. Kasabwat ng BHPD. Bayad ni Ahas. Nako, bayad pala ni Ahas? Ay, nako. Sino kaya ito mga kaibigan? Bayad ni Ahas. Aba. Mukhang may panibago po tayong iisipin mga kaibigan. Tingnan niyo po sa inyong screen guys. Pinost ko na po mga kaibigan. Tingnan niyo po. Initial J at saka R. Naku, J tsaka R. Sino kaya ito? Ang dami pa namang J tsaka R. Hindi to JR ha? Hindi po ito JR ha? J lang tsaka R. Nako. Alam nyo na. Ngayon mga kaibigan, bakit po siya pumasok sa BHPD? Para po ma-clear ang pangalan. Dahil meron pong dalawang opisyal na sangkot dito. Hindi lang pala dalawang opisyal ang sangkot dito mga kaibigan. Hindi lang pala. Medyo marami po. Marami pong opisyal ang kumbaga hindi naman sangkot, nadamay, no? Parang nadamay sila. Kasi ayaw nila magsalita, ayaw nila magbigay ng ayaw nila mag-explain. Ayaw nila bigyan ng linaw. O ngayon, damay-damay na ngayon. Di ba? Alam ko, hindi lang po dalawa ito ha. Hindi rin, siguro nasa mga 5 or 4. 4 na opisyal po mga kaibigan ang sangkot dito guys. Dahil binigay yung pangalan kung sino yung kasama sa entourage eh. So medyo marami po ang sangkot dito mga kaibigan. So para po sa akin guys, no, based po sa aking analysis, dahil nga lumabas na po ito guys, itong initial na to, based lang po sa aking analysis ha, kaya po nila ginawa ito mga kaibigan para tuluyan na po mabura itong kaso na to at mawala na po itong mga pangalan. So hindi na po natin ito, kumbaga guys, hindi na po natin ito malalaman forever. Hindi na po. Kasi kung buburahin po ito guys, wala nang hearing. Hindi na po magkakaroon ng investigasyon sa darating na August. Pero kung hindi po pumayag itong taga BHPD, malamang sa malamang baka makasuhan po sila. Lalo po sila makakasuhan dito ng bribery. Pero sa tingin ko guys, mukhang naayos na po nila. Sa tingin ko lang ha. Kaya mamaya po guys, aalamin po natin ito, no? Kasi talagang marami pong nag-aabang dito at marami pong naghihintay patungkol po dito sa kaso po sa Los Angeles, California, or sa itong police report po galing po sa Beverly Hills Police Department na nagkaroon po ng dalawang version, which is nagkaroon din ng nag-trending din itong version na to dahil yung isang version sabi nila andun yung pangalan, sa pangalawang version wala daw. So, di ba, kumalat po yan at nagkaroon po ng altered, sabi nga nila, altered daw yung isa, inaltered daw, or parang fabricated. Pero, kung fabricated po or kung hindi po totoo lahat yan, bakit po may isang opisyal pumunta po sa BHPD at nakiusap po mga kaibigan? Malamang sa malamang bayad yan. Imposible naman makikiusap lang. Papayag ba yan makikiusap lang? Malamang sa malamang, meron talagang kakibat na bayad dyan. Pero ang tanong, magkano kaya ang binayad? Ayan po, mga kaibigan, no? Nako, ito na. Unahin po natin si Ahas. Ano pong nangyari dito kay Ahas, mga kaibigan? Ha? Ano po itong bagong pasabog ni Mr. Dean Chase? Katwit, super hot sa amin. Ayan, hot na hot din sa inyo, Katwit.
Ano po nangyari dito mga kaibigan sa The WHO? Initial J and R. Nako, sino kaya itong initial na J and R? Kasabwat po ito ng BHPD. Bayad daw ni Ahas mga kaibigan. Sabi na nga ba eh. Sabagay, matagal na po nating pinaghihinalaan yan eh. Kasi, biruin nyo labas-masok po siya mga kaibigan, di ba? Labas-masok po siya, di ba? Nakakagulat po mga kaibigan, bakit hindi po siya nakadetain, no? Dapat nakadetain yan eh. So, kaya siguro hindi siya nakadetain kasi nga, malamang sa malamang, kasabwat po mga kaibigan, itong The WHO, no? Nagkikipagsabwatan po siya sa BHPD. So, sa isip-isip ko mga kaibigan, malamang sa malamang matindi talaga ang negotiation dito kasi Amerika na yan guys eh, California na yan eh. Tapos kaya ba nilang bayaran yun? Kaya ba nilang kausapin yun yung mga tao doon? Siguro may presyo siguro talaga yan. Malamang sa malamang malaki-laking presyo po yan kasi ang alam ko mga kaibigan, pati yung dalawang opisyal po sa Cebu, sa Visayas, kasama din dito, di ba? Sabi ko nga sa inyo, umalis yung dalawang couple. Andun din sila sa California. So, ibig sabihin guys, malamang sa malamang, lahat po ng mga sangkot ng mga opisyal, maabsuelto po dito. Ngayon, dahil lumabas na po itong balita na to, maaring ma-shutdown na po itong kaso po ng isang businessman sa California. Pag na-shutdown ito mga kaibigan, wala na po tayong magawa. Wala na, hindi na natin malalaman kung ano ba talagang nangyari dyan. Kasi nagsalita na po yung asawa. Para po mabigyan po tayo ng magandang information po patungkol po dito sa initial na JNR. Okay? JNR, hindi JR ha? Kasi pag si Junior yan, alam na natin. Pag si Junior yan, alam na natin. Hindi Junior. JNR. Ayun. JNR lang pala. Kayo talaga, pinapangunahan yun. Si Nat TV, Net TV si partner po yan, si Net TV mga kaibigan. Nakita nyo ba guys? Yung blue, si Net TV po yan, si partner po yan. Kaya like and subscribe po kay partner. Ayan meron din siyang sariling YouTube. Kaya kung wala po kayo magawa dyan, paki-likes and subscribe po sa aking partner. Ayan, maraming salamat. Syempre walang gagawin ng gobyerno kasi yun ang kapalit pag amin na user sila. Tama po kayo, partner. Talagang user naman talaga sila. Di ba? Kahit saan naman natin tignan, user talaga sila. Kasi inamin aminado So, ngayon mga kaibigan, ito na po ang pasabog ni ito na po ang pasabog ni Mr. Dean Chase, no? Ipapakita ko teka lang babasahin ko muna ito, guys. Meron na po tayong babasahin dito. Kasi may nakalagay po dito, guys, no? Iisa-isahin ko lang So the government via Anticlair says, okay, babasahin ko lang mga kaibigan, iisa-isahin ko po Ang nakalagay po dito, number 1, death of Tantoco should be private. Okay? Number 1 number 1, ito po ang sabi ni Anticlair. Okay? Ang death of Tantoco daw should be private. So the document of BHPD spreading is fake. Okay? Ito po yung mga, binabasa ko lang po yung Paulo Tantoco is not part of the official entourage. Okay, ulitin ko Number 1, ang death of Tantoco daw should be private. Number 2, the document of BHPD spreading is fake. Number 3, Paulo Tantoco is not part of the official entourage. Lahat po ng sinasabi dito ni Anticlair or si Ann-Claire ay hindi po katotohanan. Okay? Kasi number 1, sabi niya, death of Tantoco should be private. Hindi po pwedeng private yon. Fudinet, bakit hindi po pwedeng private? Dahil ang asawa niya mga kaibigan ay appointed po. Nakalimutan ko lang yung position niya, pero appointed po siya ng gobyerno. She is one of the cabinet members ng itong administrasyong Bangag. Okay? Number 2, sabi niya the document of BHPD spreading is fake. Alam naman natin na hindi talaga fake 'yon, di ba? Nagkaroon lang po siya ng dalawang version kasi nga dalawang time din 'yan Dalawang time frame 'yan Kaya nagkaroon ng dalawang version. Number 3, sabi niya, Paulo Tantoco is not part of the official entourage.
Oh, maniniwala ba kayo doon? Sabi ni Auntie Claire na si Paulo daw hindi daw part ng official entourage or official entourage. Maniniwala ba kayo mga kaibigan? Gusto ko po malaman ng inyong mga sagot. Kung maniniwala ba kayo kay Unclear na sinabi niya mga kaibigan na ito daw si dating businessman po na si Tantoco ay hindi daw part ng official entourage ng palaka sa baha. Oh, pakisagot po guys. Kung maniniwala po kayo na hindi siya part ng entourage, ay ewan ko sa inyo. Basta ako, hindi ako ang paniniwala ko mga kaibigan, part po siya ng official entourage. Part po siya. Hindi po pwedeng hindi siya part. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo guys, ang asawa niya mga kaibigan ay ang asawa niya guys appointed. Diba? Appointed po. Oh. But they didn't say that Tantoco died during the entourage trip with the First Lady. They didn't deny that the cause of death is indeed pulboronic. They didn't deny that Lam is indeed a person of interest. They didn't show the real police report. They didn't condemn the use of pulburon of one of their companies. Instead, they filed a case against those who spread and shared document. What a freaking joke for a government. So tama po ito mga kaibigan, no? Kasi dinideny po nila lahat. Pero ang tanong po mga kaibigan, bakit hindi nila dininay na ito pong si businessman, namatay po siya guys sa panahon po ng entourage, yung pagbiyahe po nitong si Kokak, no? Pangalawa, hindi nila dininay na namatay po itong si businessman dahil po sa pulburon. Number 3, hindi rin dininay na itong si Palaka ay indeed a person of interest. Hindi nila dininay yan, di ba? Hindi nila dininay. Pang-apat, they didn't show the real police report. Hindi nila pinakita ang totoong police report. At hindi rin nila kinondem na gumagamit po sila, lahat sila yung companies daw, no? Isang companies daw mga kaibigan. Gumagamit po sila mga kaibigan, karamihan sa kanila, ng pulboronic. So, ibig sabihin guys, lahat po ng mga narinig natin ay katotohanan po. Dinideny lang talaga nila. Okay.